Opo mga kaibigan, ito po si Coach Sindre. Welcome po dito sa ating online class. So ang lesson natin ngayon ay para po ito sa mga chess beginner. So sa mga gustong matuto magkaroon ng chess, so ito para po ito sa mga ginawa po natin ito para makakatulong po tayo sa mga bata gusto maglaro ng chess. Okay, una sa lahat, ang chess ay gumagamit ng chessboard at saka chess pieces. Okay, ang chess pieces ay mayroong iba't ibang mga pangalan at mayroon silang mga movement na dapat nyo tandaan at pag-aralan para matuto kayo maglaro ng chess. So ito po ang tinatawag na rules of chess, how to move the pieces or paano natin i-move yung piyasa. So, ito po ang queen. So, ang queen ay ang piyesa na pinakamalakas sa na piyesa sa chessboard dahil ito ay pwede siyang mag-move kahit saan o tinatawag na any direction. Kung makikita nyo dito ang arrow. So, ang queen pwede siyang i-move kahit saan dito na square. Kanyan long distance, long range, or short range. Okay, kahit saan. Pwede nyo i-move ang queen. So, ito po ang mga squares na pwedeng pupuntahan ng queen. At kapag nag-capture kayo ay the same sa movement ng queen. So, ang queen ay pinakamalakas na chess pieces sa chessboard. Okay, ang equivalent value ng queen ay 9 points. Okay, ang susunod dito ay ang rook. So, tingnan nyo po ang rook. So, ito po ang movement ng rook. Ito ang ikalawa sa pinakamalakas na chess pieces sa chessboard. Okay, ito pwede mong i-move upward, backward, or sideways, or sinasabi dito na the row can move in a number of empty squares horizontally or vertically. Okay, so yan po ang movement ng row, ang tinatawag na plus sign. Okay, ang queen, any direction, any number of squares, combination ng rook at saka bishop, ang movement ng queen. Okay, ang ikatlong pieces dito ay tinatawag na bishop. So, ito po ang bishop na pyesa. Okay, the bishop moves diagonally any number of squares as long as its path is unobstructed. It cannot jump over other pieces. Okay, so meaning, kung i-move mo ang bishop, so hindi pwede ito maka-jump tulad ng knight na nag-jump. Okay. So ito yung kanyang movement. May tinatawag na X symbol. So kapag i-move natin yung bishop kahit saan, pwedeng one square, pwedeng long distance. Okay? So kahit saan dyan na squares, basta ang movement yan ay diagonal line. So yan ang movement ng bishop. Okay? Sa mga baguhan sa chess, so wag niyong kalimutan kapag lumipat yung bishop. For example, ito yung squares na kinukontrol ng bishop. Kapag i-move niyo yung pyesa tulad nito, ibang squares na yung kinukontrol niya. Ito na naman. Ganyan. So, kapag umalis yung pyesa dito sa D4 square, so meaning hindi na ito makokontrol ng bishop. Yung next na naman na
mga squares. X direction or X ang sign. Okay, yan po ang movement ng bishop. So, ang value ng bishop ay 3 points. Magkasama yan sila ng knight ay 3 points din ang knight. Ang rook ay 5 points. Ang queen, 9. So, ang rook ang pangalawang chess pieces na malakas sa chessboard. Okay, ang sunod dito sa knight ay pawn. Ang pawn ay 1 point. Ang king ay walang may naka-assign na point. So, dito po tayo sa susunod, ang tinatawag na knight. Okay, ito ang knight. Sinasabi dito na ang moves ng knight ay L-shape. The knight moves in a unique L-shape, two squares in one direction, horizontally or vertically, and then one square to the side at the right angle. The knight is the only piece that can jump over other pieces. Okay. So meaning, kung ang knight nandito sa dark square, ang next na pupunta ng knight ay white square. So ito po ang L shape. L. Yan, letter L. So kung ito yung letter L na titingnan mo, so ito yung dalawang square na pupuntahan niya. Ito ay letter L na baliktad or gaganyan, letter L. Yan. So kung nasa dark square ang susunod yang pupuntahan ay white square. So itong mga circle na ito yung mga square na to na nilagyan natin ng mark na red. So ito yung possible square na pupuntahan ng knight. So meaning kapag nakita niyo yung knight sa square, huwag nang tingnan na yung knight ay andyan lang sa square. Kailangan tingnan nyo sa paligid yung square na under control ng knight. So, ang knight descending kapag kumain siya ay L-shape. Okay, ang knight ay 3 points. Ang value nito tulad ng bishop. Okay, ito ang next ay king. So, walang naka-assign na value sa king. Pero ang movement ng king ay one square in any direction, horizontally, vertically, or diagonally. And the king will capture or can capture one square diagonal. Okay. So yan ang movement ng king. Kung ang king ay nagmo-move ng uh, one square o nagka-capture siya ng diagonal or vertical horizontal. Okay. So yan ang tandaan nyo, ito yung mga square sa paligid ng king. So pwede siyang mag-capture diagonal, forward, backward, and sideways. Okay, so yung next ay ang pawn. Ang pawn nagka-capture one square diagonal. Okay. So ito yung pawn mula sa starting position. Pwede nyo siyang itulak one square or two squares. Okay. Or pwede nyo siyang itulak two squares. Okay, ganyan. So yan ang movement ng pawn. Okay, ang sabi dito, the pawn or move the pawn one or two squares forward and capture one square diagonal. Pawn can only move forward, never backward or sideways. Ang next ay ang blockade pawns. Ang pawn cannot move forward if there is another piece, friendly or enemy, directly in front of it. Okay. Once the pawn is blockade, you cannot move forward. So, andyan na lang yung pawn mo. So, mayroong tinatawag na pawn promotion. So, kapag ang pawn mo ay
umabot na doon sa last rank, sa 8th rank, or kapag ang black umabot na dito sa first rank, napopromote yan. Pwede mo yan i-convert sa kahit anong pieces. Queen, rook, knight, bishop, except king. Okay. So yan po ang tinatawag na pawn promotion. Okay, so punta tayo sa next example. Okay. So pagkatapos ng movement ng pieces or mayroon na kayong natutunan or alam niyo na paano i-move ang pieces, ang susunod nyong gagawin ay paano gamitin ang bawat pieces. Tulad ng rook, ng queen, ng bishop, saka knight, na lahat na pieces, paano nyo gagamitin. Okay, so ito po ang susunod nyong pag-aralan ay ang susunod na rules ng chess. Ang susunod ng rules ng chess ay paano mamatihin ang king. So, ang reason kung bakit naglalaro tayo ng chess dahil gusto natin talunin ang ating kalaban. Gusto natin manalo. So, mayroong rules paano tayo manalo sa chess or paano natin talunin ang kalaban. Okay, so ayon sa rules ng chess, kailangan matihin natin ang king. Kailangan alam natin paano matihin ang king. So pag-aralan po natin ang tinatawag na check and checkmate. So ang check ay isang attack sa king. Kapag ginamit natin ang pieces at atakihin natin ang king, ang tawag doon ay check or kapag ang king ay under attack sa kahit anong pieces, ang tawag doon ay check. So ayon sa rules ng chess, kapag ang king ay check, kailangan ma-remove natin ang check. Or kapag ang king ng kalaban natin ay na-check, kailangan maghanap siya ng paraan paano ma-remove ang check. Okay, so tingnan po natin paano matihin yung king. Okay. So, ang tinatawag na checkmate ay kapag ang king ay na-check at wala na siyang pupuntahan na ibang square or kapag ang kanyang king ay check at di niya ma-remove ang check, meaning ang kanyang king ay checkmate. So, ano ngayon kapag checkmate na ang king? So, kapag ang king ay na-checkmate, so panalo na agad ang white. Or kapag ang king mo ay na-checkmate, talo ka na rin sa kalaban. So, meaning, tapos na ang laro kapag ang king ay na-checkmate. So, meaning, kung gusto mong manalo sa laro ng chess, ang pag-aralan mo ay paano matihin yung kanyang king. Okay, so punta po tayo dito. So, ito po ang ideas paano matihin ang king ng isang rook. So, una po sa lahat ay wag po natin muna i-check yung king. So, mamatihin natin ang king doon sa corner or dito sa last rank. Okay, corner o dito sa gitna. Basta sa last rank. So, para ma-checkmate natin ang king, so dalhin natin ang rook sa 7th rank. Okay, ilagay natin doon sa 7th rank. Okay, so kapag ang kanyang king
ay andyan na sa last rank. So, hindi na ito makalabas. Okay, so ang kanyang move ay King G8. Pagkatapos, ang ating gagawin ay i-move natin ang King forward or malapit doon sa kanyang King. So, tingnan nyo po ang movement ng King sa ah, position na to. So, ang move ay King D6. Hindi po King C6 dahil mahirapan naman tayo habulin yung King. Pupunta yan dito sa kabila. So, King D6 kasi kapag nag-King D8 dito yung ah, black, so mayroong checkmate po dito. So, kapag ganyan yung King ng black, mayroong checkmate dito sa A8 square. So, ang gagawin niya ay mag-move King B8, tapos Rook C7, tapos 3 moves na lamang. 1, okay, 2, tapos ma-checkmate yung king sa corner. So, yan po ang tinatawag checkmate. Kapag ang king ay na-check at wala na siyang pupuntahan ng ibang square or hindi niya ma-remove ang check, checkmate na yung king. So, meaning, talo na yung kalaban. Okay, next example. Tingnan natin kung ano yung gagawin natin. Okay. So, ang ibang ideas, paano matihin yung king. So, ang strategy dito ay i-drive out ang king papunta sa last rank. So, yan po ang ideas. Papunta doon, drive out natin doon sa last rank. Dahil hindi ito ma-checkmate sa gitna. So, gagamit po tayo sa tinatawag na opposition. Ang opposition kapag nagharap-harapan yung king or kapag yung king mo ay nasa front ng king ng kalaban mo, yan ay opposition. So kapag nangyari yun, ang opposition, atakihin natin ang king para ma-drive out. So wag po natin i-check ang king gamit ang rook. Or wag natin gamitin ang rook para i-check yung king. So ito po ang unang ginawa ay opposition. So pwede rin tayo mag-move ng rook dito sa H4 para makontrol yung rank. Okay. Pero dito muna tayo sa tinatawag na opposition. So, King D5, King E3, King C4, okay? So, after King C4, pwede tayo mag-move ng Rook H5. So, ano yung reason bakit Rook H5? Okay. So, pwede rin tayo dito sa kabila, mag-Rook D1. Kung dito tayo mag-move sa kabila, Rook D1 instead of Rook H5. So meaning, ang king, mamatihin natin dito sa A5. So yan ang ibang ideas. So ang ibang ideas kasi karamihan sa book na makikita nyo, doon chine-checkmate ang king sa last rank. Kasi yun ay basic example. Example lang yan. Pero minsan, pwede nyo matihin kahit saan yan ang king, kahit dito sa gilid or dito sa ilalim. Basta i-drive out mo yung king papunta sa gilid or dito sa first rank or doon sa last rank. Okay. So, rook D1 for example. So, kapag nandito siya, for example, ganyan, mag C5. So, pwede tayong mag-move ng ganyan kasi pag ang king bumalik dito, so yun ang pagkakataon na atakihin natin dahil nagpukor na yung opposition. So, kapag may opposition, atakihin natin ang king, so mag-drive out yung king, dito siya, or doon sa kabila. Okay, kapag nandoon siya, B5, i-move natin ang king. Ayan, tapos pag pumunta doon ang king,
ay susundin natin hanggang mag-occur ulit ang tinatawag na opposition. Ayan, for example, meron ng opposition. Okay. So, dito na tayo. Check. So, ma-drive out na yung king. So, pag nandito yung king, okay, so pwede tayo dito. So, kapag ang king doon siya sa kabila, so, ang pupuntahan niya ay pag-check. So, kapag doon siya sa kabila, so madali siyang ma-checkmate or dito. Kung dito siya, madali siyang ma-checkmate ganyan. So, pag king move, checkmate. Pag doon siya nag-move. So, ito lang gagawin natin. To moves mate, check. Yan. Kapag ganyan siya, kahit saan tayo mag-move ng rook dito, waiting move lang yan. Ayan, ma-checkmate na agad ang kanyang king. So, dito siya para mas mahaba pa yung pupuntahan ng king. Okay, so dito lang tayo. Tapos susundin natin ang kanyang king. Hintayin natin na mag-occur muli ang tinatawag na opposition. Ayan, atakin niya yung rook. Okay, so dito lang tayo kahit saan. Okay, pwede tayo kahit saan dito or dito tayo. Pwede rin. O bigyan siya natin ng dalawang square. Okay, so dito lang tayo. Ayan, dyan siya. Ayan, checkmate na agad yan. Okay. So, yan po ang ideas paano matiin. Okay. So, punta po tayo dito. After king e3, instead of rook d1, ang move dito ay rook h5. Tapos, pag nag-move siya king c3, rook c5 para ma-drive out ang king. Okay, rook c3. So, pwede natin dito atake. Pero ang kanyang ginawa dito ay rook h4. Okay. Pagkatapos nag-king c2, okay, pag king c2, so ang kanyang ginawa dito, nag-check. Okay, possible rin ito ang tinatawag ng check. Kasi pag dito siya, king d1, mayroong two moves mate yan. Rook c5 dahil sa dito ang king may mate. So dito siya pupunta sa king b3. Pag king b3, king d3 lang para depensahan ang rook. Pag king b2, so pwede na mag-check muli. Kasi pag pumunta siya dito, one square lang, kahit saan dito may checkmate na next mo. King e3, king c3, tapos king e2. So after king e2, rook b3, possible. Or king c2, then kapag nag-king e3, king move lang, tapos may checkmate na. Okay, nag-king e4 lang, may two moves made. King b1, rook a5, kahit saan ng square, so may checkmate. So, pwede rin after king e2, pwede rin ito, rook b3, so may 3 moves made din ito, at 4 moves made. Okay, 1, okay, tapos 2, timpo lang, kahit saan dito. Okay, tapos, okay, mate na yan. So, yan po ang ideas paano natin matihid ang king ng isang rook. Okay, so proceed po tayo sa next. Tingnan po natin dito. Okay, so ito po ang next example. Okay, sandali lang. Save muna natin ito. Okay. Paano matihin ang king ng dalawang bishop? So, ito po ang tandaan nyo na square. So, dapat dito yung king or dito sa kabila. Tapos dito yung bishop. Naka-atake yung bishop sa king. Ganyan, naka-atake. Kung nandito yung king mo, magkukontrol sa square dito. So, ang isang bishop kahit saan dito, dito o dyan, para makontrol yung square na yan. Yan, may attack sa king.
So yan po ang tinatawag na checkmate pattern sa ganitong posisyon. Okay. Pwede rin dito sa kabila. So tandaan niyo po, ang king nasa gitna, ayun, na-control yung square. Okay, so tingnan natin ito. Nag-move bishop d3 para ma-control itong dalawang diagonal lines. King g7, bishop g5 para ma-control itong diagonal lines. Para hindi na makalabas yung king. So pag pumunta dito yung king, pwede tayong mag-move bishop f5 dito para ma-control. Ito yung mga squares. So para kunti na lang yung squares ng king. Paliitin natin yung space ng king g7. Pwede rin okay, king tapos dalhin natin ang king. So dito tandaan yung tanongin niyo yung sarili niyo kung saan niyo ilagay ang king dito or dito sa kabila. Okay, king f7, king move. Okay, king g7. Okay, bishop d8. Okay, bishop g6. Okay. King move, king g8 or king f8. Okay, king h6. Pagkatapos, nag-move siya. King f8. Okay, bishop g7. Okay, bishop h5. Possible. So, king g8. Tapos, kunin yung square. Okay, tapos, mag-move siya king h8. Okay, maneuver lang ang white bishop atakin. Tapos, mate na yung king sa dalawang bishop. So, yan po ang ideas paano matigil ang king ng dalawang bishop. Okay, next example ay tingnan natin. Okay, ito po ang susunod na example. Paano natin matigil ang king with one queen. Okay, so marami pong ideas paano natin matigil ang king. So, na po sa lahat ay wag po natin atakin ang king. Gamitin natin ang queen para mag-control sa square. So, pwede tayong mag-move queen h4 or queen f3. Possible niya. Yan. Para makontrol ang square. So, for example, pag nag-move siya, king f5. So, pwede natin matiin yung king dito sa king side. So, ito yung tinatawag na king side. Dito sa kabila ay queen side dahil dito na position ang king sa proper arrangement ng pieces. Kaya tinatawag na king side. Okay, so tingnan po natin pag dyan ang king. So dito tayo sa d4 square. So wag po natin i-check. Okay, kapag dyan siya, okay, kunin natin ang fifth rank. Pag nandyan siya, susundin natin para di na siya makabalik dito. Susundin natin. Okay, pag dyan siya, kunin natin ang sixth rank. Okay, pag dyan siya, kunin natin. Okay, pag nandyan yung king, kunin natin ang dito na file para dito na lang yung king. Bigyan siya natin ng tatlong squares. So kapag nandyan siya, so mag-ingat po tayo. Huwag po natin ilagay dyan ang king dahil may stalemate. Walang pupunta na square ang king. So yan ang tinatawag na stalemate. So kapag stalemate ang posisyon, tabla po yan or draw po yan. Walang may mananalo. Okay. So mag-ingat po tayo kung saan natin i-move yung queen. So kapag king h8, so dalhin lang natin doon ang king pataas. Okay? Ang king pataas. So wala niyan, ganyan na lang yung gagawin ng lock. Pabalik-balik na lang dyan sa tatlong square na yan. So pwede siyang maganyan. Okay, dyan na lang. Tapos, machi-checkmate na yan. So, yan po ang ideas. Pero iba dito ang ginawa ng white. So, ang kanyang gagawin, baka
The same ideas, dito dadalhin niya ang queen sa gilid sa h5. Tingnan natin. Ito yung ginawa niya. King d4, king dito. Then, move siya king. Okay. King e5, queen d6. Okay. King g5, queen e6. Ayan. Queen g6. Okay. Para ma-checkmate yung king sa gilid. O, yan po ang ideas paano matihin yung king sa isang queen. Okay, so ito po yung next position na pag-aralan natin. So, save muna natin ito. Okay. So, ang next na rules ng chess na pag-aralan natin ay tinatawag na pawn promotion. So, kapag ang pawn umabot na doon sa last round, ay mapopromote ito kahit anong piyasa. Okay. Kung alam mo na paano matingin ang king or hindi mo pa alam, paki-review mo na lang ang video para ma-remember mo kung paano matingin. Or kung gusto mo i-practice mo sa chessboard, tingnan mo yung nasa video. Okay, ito po yung next. Tinatawag na pawn promotion. Kapag ang pawn nandoon na sa last round, pwede mo yan i-promote kahit anong pieces. Okay, pero bago mo yan ma-promote, mayroon pong ideas. So, ang king plus pawn, depende po sa position. Hindi po lahat na king plus pawn ay winning. Minsan po ay draw. Okay, kung ikaw ang defender, kailangan alam mo yung tinatawag na opposition. Dahil ito lang ang ideas para mag-draw mo yung game. So, yan ang tinatawag na opposition. Okay, so ito po ang ideas. King e3, pawn to e3, king e5. So, ang position na ito ay drawish po ito. Pero pag hindi mo alam, matatalo ka rin dito. So, sabi niya dito, the position is drawn and the way to proceed is for black to keep the king always directly in front of the pawn. So, kailangan daw ang king mo ay nasa front ng pawn para ma-stop mo yung pass pawn. Or kailangan nandyan yan para hindi ma-promote yung pass pawn. So, ang importante dito ay alam mo yung opposition. Kasi pag hindi mo alam, matatalo ka dito. King D3, so yan po ang tinatawag na opposition. Move your king sa harapan ng king ng kalaban. Okay, check. Pag check, king e5, block the pass pawn, king e3, tapos move your king backward, king f4, then opposition. Nilagay mo yung king or move your king sa harapan ng king ng kalaban mo. Pagkatapos, check. Okay. Block mo na naman ang king. Okay. Move backward. King d5. Then opposition ulit. Check. Block the pass pawn. Okay. King e5. Okay. So, ito po ang pinaka-delikado na position sa mga chess beginner. So, sa mga chess beginner, kailangan alam nyo ito ang basic na tinatawag na king and pawn in game. So, ang pag-aralan nyo sa king and pawn in game, paano i-promote ang pass pawn or tinatawag na pawn promotion. Ito yung pass pawn, pero ang point dito ay paano siya ma-promote. Okay. Ito po ang pinaka-delikado or critical na position.
Kapag nagkamali ka dito, kung ikaw ay defender or ikaw yung nagdidepensa, matatalo ka dito pag hindi mo alam ang opposition. Okay, so tingnan mo po ito. Ito lang po ang good move sa gitna. Pag nilagay mo dito ang king sa dalawang square na ito, kahit saan dito, talo ka dito. So ano ang reason bakit matatalo ang black kapag dito ka? So matatalo dito ang black kasi ang opposition ay mapunta sa white. Dito or dito. Ang white kasi nag-move sa harapan ng king. So wala siyang choice kasi pag dito siya i-move ang pawn. So dito siya pag move ng pawn ay wala ng opposition ang black. So dito siya ma-promote ng white ang kanyang pass pawn. Oh. So the same kapag dito ang king. So pwede ka dito, pwede rin dito. So the same opposition. Okay. Pag move ng pawn, wala nang opposition ng black. Pagkatapos ma-promote ng white ang kanyang pass pawn ay magiging queen. So matatalo ka dito. So ang tamang move ay king e8. Ito lang ang nag-iisang square para ma-save ng black ang kanyang game. So kapag king d6 or king f6, king f8, kapag king d6, king d8, may opposition ang black na sa harapan ng king ng kanyang kalaban. So after e7, check. Pagkatapos king e8 ay stalemate po ang kanyang king. So yan po ang ideas paano magdepensa sa king and pawn in king para hindi ma-promote ang passport. Okay, so tingnan po natin ang next na example. Okay, so yan po ang pawn promotion. So tingnan po natin dito paano ma-win ang game kapag tayo ay mayroong isang pawn. Okay, so para ma-win natin ang game kapag mayroon tayong isang pawn, gamitin natin ang opposition. So gagawa tayo ng paraan na ang opposition ay hindi pupunta sa block. Okay. So ang gagawin natin ay gamitin natin ang king. Gagawa tayo ng opposition. Huwag po natin itulak ang pawn. Okay. Ito po ang tamang ideas. Okay. Lagay natin yung king sa front ng ating pass pawn. Kapag king e6, magki-king d4 po tayo. Or itulak natin ang pawn. Okay, para ma-move ang kanyang king. Okay, so dito tayo sa kabila. Tapos king a7. Okay, mag-opposition na naman tayo. Ito so yung tinatawag na opposition. Gagamitin natin yung opposition. Pag king d7, king f6 tayo. Okay, pag nag-move siya king d6, d5 lang. King e8. So, pwede tayong mag-move king e6. Okay, pag nag-move siya king d8, e4, pag king e8, so e5 para ma-break yung opposition. Okay, e4, king d7, e5. So, pwede rin tayo mag-move ng ah, king e6. So, kapag dito siya, king f8, okay, dito lang tayo. Ganyan. Para ma-break yung opposition ng white, ng black. Okay, tapos king f7. Yan. Ma-promote na natin. Passport. Okay, so yan po ang ideas paano ma-promote
Okay, pero dito nag-E4 siya, King D7, E5, okay, King E8. So after King E8, opposition, King F8, King D7. Pagkatapos, King F7, okay, ipopromote natin ang passport. Okay, pag na-promote na natin ang passport, so mamatiin na natin ang king. Babalik po tayo doon sa basic in-game paano matiin ang king with one queen. So yan po ang ideas paano po natin i-promote ang passport. Okay, next, tingnan po natin ang susunod dito na example. Okay. So ito po, paano tayo maka-create ng passport. Okay, so paano tayo maka-create ng passport? Para ma-promote natin ang passport. So ang passport ay isa sa mga pinaka-importante sa in-game na dapat tandaan ng mga players para maipanalo natin ang game. Dahil kapag walang passport, matatabla po ang posisyon. Okay. So ito ang kanyang ginawa. So kapag nag-F6 daw dito, so mag-move siya King G8. So kapag nag-King F7 or kapag nag-kinain natin, matatabla yan. So pag King F7, punto F7, King F8 lang, mas stalemate yung King. Okay. So kung King E7 siya, kakainin lang ang pawn, tapos may opposition yung black. So walang winning. So dito, ang tamang move ay King D7, hindi F6. Dahil kapag nag-F6, ay matatabla yung game. Okay. King D7, King G8. So after King G8, mag-move King E7, tapos King H8. So hindi po maka-King F7 dahil stalemate yung King. So ito po ang ideas. Isa-sacrifice ang pawn. So kapag nag-King G8 siya, mayroon pong F7. Pag King H8, mayroon checkmate. So kinain niya. So King F7 lang para ma-promote ang passport. So yan po ang ideas paano mag-create ng passport. Okay, checkmate na yung King, 3 moves. Okay. So yan po ang ideas paano mag-create ng passport. Pagkatapos i-promote natin ang passport. So basic ideas sa in-game, how to create a passport, tapos i-promote natin ang passport. Okay. So next example. So ito po ang tinatawag na pawn majority. 2 versus 1, 3 versus 2, 4 versus 3. So kapag lamang po tayo ng material, 1 pawn up, may winning po yan. So, huwag mong i-trade ang isang pawn dahil kapag na-trade mo yung pawn, baka matabla yan. Mauwi sa tinatawag na true-ways position. Okay. King E4. Okay. King E6. Okay. So, for example, kapag nag-move siya G6, King D4 lang. Kapag nag-E6, King C5. So, yan ang tinatawag na gagamitin natin ang king para makontrol yung squares or gagamitin natin ang opposition. Of course, pag ang king mag-move king d7, mayroong opposition. Pag king f6, mayroong king d6, opposition yan. Horizontal opposition. So pag king f7, mag-move tayo ng g5 para hindi na siya makabalik. Pag dito siya king e8, may winning na yan. King a6, king f8, so king dito. So punta siya sa king.
G7, tapos horizontal opposition, king G8, king F6, king H7, then another horizontal opposition, then capture the pawn. Okay, kaya ang ginawa niya dito, nag-move king E6, so F5 check. So kapag nag-king F6 siya, dito po tayo sa F4. So kapag nag-G6 siya, G5 po tayo, tapos F6, para mayroon po tayong pass pawn. Ito po ang nangyari. Tapos F6 para mayroon tayong pass pawn. So hindi po pwede kainin. Pag kinain mo yon puntis pawn, tabla ang game. So king E6, king E4, king F7. Okay, for example, if king D6, king E5. Okay, if king C6 or king D7, then move forward. King F7, king E5, king F8, king E6. Okay, nag-sacrifice siya ng pawn. Okay, ang ginawa dito na ng white, nag-sacrifice siya ng pawn kasi wag po natin itong kalimutan yung kapag ang pawn nasa fifth rank. Ito yung pawn na G5 and G6. Kasi dito mayroon tinatawag na opposition. Okay, yan po ang ideas. King F7. Tapos, gagamitin natin yung opposition. Ganyan. King F8. Yan. So, mayroong horizontal opposition kung na-remember nyo kanina. So, ito lang ang kanyang ginamit para ma-win yung game. Okay. Break the opposition and win the game. So, sa mga chess beginner, paki-review nyo ito. Pag ito ay na-master nyo, so di na kayo magkakaproblema paano nyo ma-win ang game pagdating sa king and pawn in game. Okay, next example. Okay. 3 versus 2. So, the same po ang gagawin natin pawn majority. Gagamit tayo ng opposition. F5, king F7. So, if G6, mag-move tayo ng F6, if H6, so G5, meron ng passport. Okay. So, king E5, opposition, king F7, G5, king E7, king D5, or H5. So, kapag nag-move siya H6, kakainin lang mayroon tayong passport. Or, pag nag-H6 siya, i-check siya natin. Okay, possible din. Okay, it's 5. So, ang ginawa niya, after it's 5, nag-G6, kinain lang. Tapos, mayroon tayong pass-pawn. Well, winning na yan. Pag connected pass-pawn po tayo, winning position. And yan ang tinatawag na theoretical winning position. Pag mayroong pass-pawn tayo, or ang kalaban natin mayroong pass-pawn, winning position na yan. Wala na tayong magagawa. So, tandaan niyo po yan. Pass-pawn, winning po yan. So, pag king F7, ganyan na. Ikot na lang na ikot. Or, tulad kanina, i-sacrifice. For example, kung king F8, pwede natin yan i-sacrifice. So, pagkatapos, opposition. Pag kinain, opposition. So, yan ang ideas. Okay, tingnan natin yung mga susunod na example. The same ideas. So, dalhin natin dito yung dalawang pawn, create tayo pass pawn. Tingnan po natin G4, okay, stop ang pawn. Move tayo E4 para ma-stop yung kanyang pawn, wala na siyang move. Okay, H4. Pagkatapos H4, move tayo King D4, G5, possible G5. King F7, King F5, then King G7, H5, pag nag H6, G6.
King F7, King E5. So, wala na siyang magagawa dito. Kasi pag King G7, dito tayo. Pag H6, G6. Okay, pag nag-King G8 siya, dito tayo. Okay, pagkatapos, ah, King G8. So, pag King G8, pwede na tayo mag-move ng pawn. Okay, puntik pawn. Or dito tayo. Okay, so yan po ang ideas. So, pag-aralan nyo po paano ito ma-promote ang Pasko. Okay, pwede rin na dito ka sa kabila. Kunin mo ito yung pawn. Ganyan. King D5, King E7, King C5. Pag nag-King E6 yan. Uh, King D5. Okay. Pag tinulak ka dito, G6. Ibibigay lang natin yung pawn. Capture, capture, capture. Tapos King B6. I-promote natin ito yung pawn. So, mayroong dalawang ideas kung i-promote natin ito o ito yung sa kabila. Okay. Punta tayo sa next example. Okay. So, dito po tayo sa tinatawag na rules of chess. How to checkmate the king. Or paano natin mamatihin ang king ng kalaban natin. Okay. So, pagkatapos na mag-aral kayo ng basic in game, so pupunta tayo sa middle game. Paano natin maipanalo yung game sa middle game? So mag-aral po tayo ng one move checkmate, two moves checkmate, three moves checkmate. So ang checkmate exercises ay makakatulong sa inyo paano ma-mate yung game para mayroon kayong knowledge ilang moves para ma-mate yung king. Yun ang importante. Kailangan alam nyo ilang moves para ma-mate yung king. So maraming mga chess player dyan ay hindi nag-aaral ng checkmate exercises. Dahil number one, wala naman silang material. Kaya maraming mga chess player mula intermediate advanced ay hindi nakakakita ng 4 moves made, 5 moves made. Pag mahirap yung position, medyo mahirap na, hindi nila makikita. So, kailangan mo muna i-master yung checkmate exercises. Kasi pag alam mo, wala ka na kasing ibang hahanapin pang move. Ay yung move paano mo mawin yung game. Paano matigin yung game. So, yung iba ay nag-aaral ng in-game. Of course, hindi naman masaba mag-aaral ka ng in-game. Kaya lang long process. Okay, so napakalayo pa para mawin mo yung game. Kasi pupunta ka ng in-game. Pero kung alam mo yung mga tactics or paano mag-atake sa king, so sa middle game, mawin mo na yung game. Kaya mas better mag-aral ka na tactics muna bago ang in-game. Kasi hindi naman lahat ng mga players ay magaling sa middle game or marunong magdepensa. So yun na ang pagkakataon mo para mawin mo yung middle game. No need na mapunta pa ang game sa end game. Okay. So isa sa mga strategy ni Randall. Okay. Ako yung nag-assess sa kay Randall sa palarong pambansa 2025. Uh, Siya yung dati kong player sa online class. So mayroon siyang mga games na hindi niya na na-remember yung dati niya natutunan sa online class. Kaya yung nire-remind ko siya na huwag niya
iset aside yung kanyang natutunan sa online class, lalong-lalo na sa in-game. So kung si Randall ay hindi niya alam ang in-game theory, malamang hindi siya nag-champion sa palarong pambansa 2025 standard game. Dahil yun ang isa sa mga pinag-usapan namin dati noong nasa online class siya, na ito yung mga posisyon na dapat niyang tandaan. So, hindi part namin ang chess opening preparation. Yung pinaka-importante sa amin ay yung kanyang ah, alam sa in-game theory at saka sa tactics. So, tinuruan ko siya paano maglaro ng positional, mag-analyze. So, yun ang nakakatulong sa kanya. Paano mag-analyze, paano maglaro ng positional, positional judgment, at marami pang mga ideas. Okay, so yan po ang dahilan kung bakit nakuha niya yung kampyonato sa palarong pambansa. Malaki yung naitulong sa kanya yung kanyang knowledge sa in-game theory. So ito, dumaan yan si Randall sa basic. Nagsimula yan sa ito na daanan niya. Ito yung mga tactics, paano mag-calculate ng tactics sa middle game, ba't ibang klaseng tactics. Dinaanan niya yun hanggang na-improve niya yung kanyang paglalaro, yung mga in-game theory, mga theoretical winning position, truest position, yung iba pang mga in-game na dapat niyang pag-aralan. So, sa mga gusto pong improve sa inyong paglalaro sa chess, so mag-message lamang kayo dito. At ang masasabi ko lang sa inyo ay seryosohin nyo ang pag-training. Huwag niyong sayangin ang inyong time dahil ito na ang inyong pagkakataon para ma-improve nyo ang inyong paglalaro sa chess. So ito ay basic ideas. Pag alam na ito ng chess beginner, ay mag-aral na kayo ng opening at saka in-game. So ma-improve nyo na yan ang inyong paglalaro sa chess dahan-dahan. Okay, so tingnan po natin ang susunod na example dito. Okay. So ito po ay one move checkmate. Okay, sorry, balik pala tayo dito. So, ang one move checkmate ay dapat ito maintindihan ng mga chess beginner. Ano yung tinatawag checkmate? Check and checkmate. Okay. So, ang tinatawag na check, ito ang karamihan sa mga player na beginner and intermediate ay alam nila yung move na check. Dahil ang check ay isang move na mayroong attack sa king. So, ang tawag doon, check. Hindi nila makikita yung move na checkmate ay or hindi nila alam yung move na checkmate or hindi nila makikita. Na ang checkmate ay pinaka-importante nga move dahil kapag na-checkmate mo yung king ng kalaban mo, ay mawin mo na agad ang game. Panalo ka na agad. So, ang check ay isang atake. Hindi yan winning move. Ang winning move ay yung move na checkmate. Yun ang hindi alam ng mga chess player na beginner and intermediate. So marami kayo dyan nakikita mga player na matagal na naglalaro sa chess ay hindi pa rin nananalo
dahil hindi niya alam ang checkmate. Hindi niya makikita yon. Meron siyang alam checkmate, konti lang. Pero yung mga ibang posisyon na medyo mahirap na hanapin, so hindi niya makikita. So ito po ang tinatawag na check. So for example, kapag gamitin mo yung rook, atakin mo yung king. Ang tawag dyan ay check. Kapag gamitin mo yung knight, atakin mo yung king. Ang tawag dyan ay check or double attack. May atake pa dito sa queen. Pero hindi lahat na check ay tama. Kasi pag nilagay mo yung rook mo dito, kakainin ka ng bishop. Pag nilagay mo dito yung bishop, ang knight mo, kakainin ka rin ng bishop, hindi mo naman mawin ang queen. So kung nag-check ka, knight d5, kakainin lang. So walang winning. Check lang yun. So ayon sa rules ng chess, kapag ang king ay check, kailangan ma-remove mo yung check. So mayroong tatlong ideas paano ma-remove ang check ayon sa rules ng chess. Kainin mo yung pyesa na nag-check, i-move mo yung king mo para hindi na siya para check or para ma-remove ang check. Or pwede rin na i-blockade mo yung check tulad ng queen, rook, bishop. Kapag nag-check, pwede mo yan i-block or harangan mo ang check. Okay. So, walang winning yan. Hindi yan checkmate. So, ito yung tamang move na checkmate. So, ano yung tinatawag na checkmate? So, ayon sa rules ng chess, ang checkmate ay isang attack. Mayroong attack sa king. Mayroong check. Pero wala nang pupuntahan ng ibang square ang kanyang king. Dahil kapag i-move niya yung kanyang king sa ibang square, may nakabantay na mga pieces. So, illegal po ang tawag dito pag i-move mo yung king sa square na check pa rin. For example, dito ay check siya sa bishop. Illegal move yan. Dito, may rook. So, may rook dyan, naka-control sa file. Kung dito na naman, ay hindi rin pwede dahil check pa rin siya sa queen. So, ano yung checkmate? Kapag ang king ay checkmate, wala na siyang pupuntahan ng ibang square. Ibig sabihin no, panalo ka. Mawin mo na yung game. So, yan ang rule sa chess. Kapag ang king ay checkmate, tapos na ang laban. Game over or capture na ang king. So, yan ang moves na dapat maintindihan ng mga chess beginner. Paano makita yung move na check para mawin yung game. Hindi yung move na check. So, kapag ang king ay check, dapat ma-remove mo ang check. So, ano yung pagkakaiba ng check at saka checkmate? Ang check ay hindi isang winning move. Ang check ay isang move na pag-aatake sa king. So, kapag ito ay na-check ang king mo, ay kailangan mo lang ma-remove ang check. So, kapag na-remove mo ang check, so tuloy ang laban. So, ang checkmate ay wala na talaga. Tapos na ang laban. Okay, next example, tingnan natin. Okay, next example. Paano gagamitin ang bishop para ma-checkmate yung king? Okay, so dito sa posisyon na to, ang queen ng black, nakabantay na yan sa square na to. Ang pawn, may nakabantay doon. So, wala nang pupuntahan na square yung kanyang king dahil naikutan na yan ng pyesa ng
Black. Wala nang pupuntahan ng square. So, kulang na lang pyesa. Isang pyesa na mayroong attack sa kanyang king. Kailang problema, may nakaharang na pawn. So, itulak lang natin ang pawn. Checkmate na ang kanyang king. So, ito po ay example lamang. Ito sa mga gusto pong mag-aral. So, huwag niyong kalimutan mag-message lang kayo dito sa Chess Dreams online class at abangan niyo po ang mga susunod nating chess lesson dito lamang sa online class. Ito po si Coach Henry may nagbibigay po sa inyo ng kaalaman tungkol sa chess.